Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli sa ating bati po sa ating mga bagong kasama sa umaga pong ito. Kaya tayo po lahat ay muli ay tumayo. Buksan po natin ating banal na kasulatan dito po sa Aklat ng Mga Hari, Ikalawang Hari, Kabanatang 5. Kaya aking babasahin, lamang pong sundanin, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, dito po sa 2 Kings chapter 5. Sa Syria ay may isang pinuno ng buo na nagangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari, sapagkat sa magitan niya ay pinagtatangbay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Si Naaman ay may isang magiting na mandirigma, ngunit siya ay may sakit na ketong. Minsan, ang taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ng dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa niyo ay lalapit sa propeta ng Samaria, tiyak na pagagalingin siya noon. Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya kaagad sa hari at binilita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Verse 5, sinabi naman ng hari, sige pumunta ka at magpapadala ako sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel. Pumunta nga si Naaman at may dalang 350 kilong pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sabi ng sulat. Mahal na hari, ang may dala nito ay si Naaman na aking lingkod, nais ko po sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong. Nang mga basa ito ng hari ng Israel, pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapupunta ang taong ito para pagalingin ang kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. At nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, bakit kayo nababahala? Papuntahin niyo siya sa akin upang malaman nilang may propeta sa Israel. Nalaman ito ni Naaman, kaya sumakay siya ng kanyang karuway at pumunta sa bahay ni Eliseo kasama ang marami niyang mga kawal na nakasakay rin sa kabayo. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, dumubog ka ng 7 beses at magbabalik ang dati ang iyong katawan at gagaling ang iyong ketong. Sige din natin babasahin, tayo po'y manalangin. Muli aming Ama, nagpapasalamat po kami sa kalobyong araw na ito ng aming pong pagtitipon at nawa ang naging daluyan po ng aming puso, Panginoon, sa umaga pong ito ay sumamba sa iyo, Panginoon. Narito po kami dahil sa iyo, Panginoon, at hiling namin na patuloy po niyong basbasa ng bawat isa po sa amin. At kung meron man po kaming bahay dungis o kasalanan ng mga nagawa, patawarin niyo po kami. At muli alang-alang sa iyong kahabagan, kami po ay masumpungat mo ninyo na kami po ay nagtatapat sa umaga pong ito. At ihanda po niyo ang aming mga puso na pagtatamnan ng binhi ng iyong mga salita, Panginoon. Nawa ito'y patuloy na mag-ugat, tumubo, magbunga sa aming pong mga buhay, Panginoon. At para sa iyong kalulatian, kami po ay minsan pa nagbabalik ng mga bagay pong ito. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po'y makakaupo na muli. Ay, nasumugatan ang mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito na Naaman's conversion, no? Yung pagkakahikayat dito sa lalaking nagngangalang si Naaman. Ang kahulugan ng pangalan ito ay pleasant. Sabi nga ho natin, pleasant. Sa Tagalog ay kaaya-aya. So, pag-usapan natin ang taong ito, no? Nasabi rin din dito sa kanyang description dito sa mga unang mga talata dito, na itong taong ito ay isang may ketong, may sakit na ketong. Ito po sa verse 1, sige ho, tingnan natin. So, isa sa mahalagang sa buhay nitong taong ito ay yung kanyang kondisyon, no? Siya po ay may sakit na ketong. Ang ketong, nung panahon ng ating Panginoon sa Kristo, ay lumalarawan sa kasalanan, no? Pagdating sa spiritual, ito ay tumutukoy doon sa kasalanan ng isang tao. At alam natin, noong mga panahon na yun, talagang uncurable, no? Ito pong sakit na ketong.
So, sabi rito, sa kanyang magandang mga katangian ito, sa Syria daw po ay mayroon pong isang pinuno ng hukbo na nagngangalang Naaman, no? At siya ay may mataas na pagtingin sa kanyang nanghari sapagkat sa magitan niya ay pinagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya ay may sakit na ketong. So, yan lang ang mga tala ng description ng kanyang katauhan. Sabi rito sa sumunod, 6 things about Naaman, no? Siya po isang taong importante. Mahalaga po ito pong taong ito, no? Itinuring ho siyang isang mahalaga sapagkat di lang ho siya na talagang kilala, no, ng makapangyarihang hari po ng Syria, kundi siya po ay talagang sikat din naman, no? Sabi rito, he's a great man, no? Dinakila ang tao pong ito at kilala ho siya, no, ng marami sa mga nakapaligid na mga bansa. Ito pong warrior na ito na si Naaman. Gayun din, siya po ay tinuring din kagalang-galang, no? Ginagalang ho siya. Saan man ho siya tumungo ay ang taong ito ay ginagalang. Gayun din, no? Siya po ay isang victorious, no? Siya ay isang mananagumpay, no? Maraming pagkakataon na naharap sa digmaan ng Syria at siya ho, sabi rito, ay laging pinagtatagumpay sapagkat siya po ay pinapatnubayan ng Diyos. Amen, no? Kaya gayon din naman sa atin, di ba? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? At salamat daw po sa Diyos, sabi doon sa Romans chapter 8, na lagi niya tayong isinasama sa parada ng pagtatagumpay. Amen. Kaya tayo ho ay meron hong ganong uri din, no, ng katangian bilang mga Kristiyano. Okay? Amen. Siya rin ay tinuring din isang makapangyarihang tao, no? Dahil na rin marahil sa kanya pong impluwensya at gayon din ang kanyang posisyon, no, doon sa hari. Okay? So, gayon din, siya po ay matapang, no? Sabihin nga ho natin, matapang. Matapang ang taong ito. Wala ho siyang kinatatakutan, no? Isa yun sa marahil na nag-boost ng ito pong katangian, ito pong tao pong ito dahil sa kanyang pambihirang katapangan. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, yan din naman ang isang mahalagang mga katangian nitong taong ito kung bakit sa lahat ng kanyang mga hinarap na labanan ay lagi ho siyang nagtatagumpay. At yung kanyang sikreto po roon, sabi rito, ay lagi siyang pinapatnubayan ng Diyos. Amen. Ano nga po ba ang silbi na ikaw ay importante, ikaw ay dakila, ikaw ay kagalang-galang sa mundong ito, no? Maaaring maging matagumpay sa iyong buhay. Ikaw ay naging makapangyarihan, kinakitaan ka rin ng buong tapang, pero kung wala ang Diyos ay baliwala rin itong mga magandang katangian ito eh. Amen po ba? Yan, lalo na sa ating mga mananampalataya. Kung meron man nakaka-appreciate sa atin o kung may mga bagay rin naman tayong narating, nakamit sa buhay, no, ay lagi natin i-acknowledge na ang lahat ng yan ay sa pamamagitan ng Diyos sa ating buhay. Okay? Amen. Ano nga po ba? Kung ikaw'y mayaman, kung wala naman ang Diyos sa iyong buhay, anong meron tayo? O tayo man ay mga nakapag-aral, maging matalino tayo. Di ba? Ano ang silbi ng ating katalinuhan kung wala naman ang Diyos sa atin? Amen. Purihin po ang Panginoon. So, kaya nga lang, ito yung exception na Yuwa, dahil itong taong ito, bagamat sa magandang mga katangian ito, sa taglay niya, ay siya po ay may ketong. So, gayon din, no, na pinapakita rin dito yung realidad, no, ng atin hong pagkatao. No, kahit anong galing mo sa mga ibang mga larangan, no, meron at meron pa rin ho tayong mga kapintasan. Amen po. May mga weakness pa rin ho tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, yan, no, ang ganda mo, mabait ka, pero merong kapintasan din ho yan. Amen po, hindi man sa panlabas, kundi sa loob. Dahil nga tayo ay mga may likas ng pagiging makasalanan. Okay? Pero siya, physically, nakita natin na merong exception sa kanyang mga magandang katangian nito dahil siya nga po ay meron pong ketong. So, problema yon. Okay? Amen po. Wala nang amen.
Okay. Sige, so ito yung may binanggit sa unang bahagi nitong kanyang kasaysayang ito, yung kanyang kondisyon, no? So sa ating ganang din naman, no, spiritual, yung kondisyon ho natin, sabi ng Bible, lahat ng tao makasalanan. Tama, walang matuwid, wala kahit isa. Kahit na nga po ba yung the most religious people ng Israel, no, sila yung mga nagsipagtanggap ng mga spiritual na pribileyo mula sa Diyos, di ba? Ano yung mga bagay na iyon? Muna, sa kanila nakipagtipan ng Diyos. Di po ba? Sa kanila ibinigay yung kautusan, yung tamang uri ng pagsamba, yung tamang kautusan patungkol sa seremonya ng paghahandog. So sa kanila rin nagmula ang Kristo. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, except nung sila po ay hindi nila tinanggap si Jesus. Di po ba? You know, ang ano nun ang naging parang pilat, no? O weakness ng Israel nung mga panahon ng ating Panginoon Kristo na hindi nila tinanggap si Jesus. Di po ba? Naparito siya para sa kanyang bayan, pero hindi ho siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Amen po. So, hindi lamang din ho sa mga panahon na yun, kahit mang pa hanggang ngayon, marami pa rin tumatanggi sa ating Panginoong Jesus. Diba? Isang nakakapanood ako doon sa ng mga in-interview, do you know Jesus Christ? Ayun gano'n. Mga reaksyon mga tao, I don't know your Jesus. Diba? I don't believe in Jesus. Marami pa rin tumatanggi sa ating Panginoong Jesus. Kaya minsan dinadala ng Diyos ang tao doon sa kababaan, no? Nang sa gayon ay matutuho siyang magpakumbaba at kilalanin na ang tao ay merong hangganan, meron hong ganitong uri ng kalagayan, no? Spiritual. At yun naman ang katotohanan sinasabi po ng Biblia. Walang matuwid, wala kahit isa, no? Lahat ay nagpapakasama at wala hong naghahanap sa Diyos. Okay, maaari ang tao ay may kamalayan sa Diyos, pero dahil sa kasalanan, patay ang kanyang spiritual, kaya hindi ho siya ganun siya ay naghahanap sa Diyos at sa mga bagay ukol sa Espiritu. Dahil patay ang kanyang spiritual na kaugnayan sa Diyos. Okay? Amen po? Yan. So, salamat sapagkat ang mabuting balita, no, itong masamang kondisyon ng tao bilang isang makasalanan ay binayaran ni Kristo. Sabi roon, sapagkat lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos at ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, tingnan niyo po yun, no? Yung section na talagang bagamat ang lahat ay nangangkasala, pero sabi roon, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Purihin po ang Panginoon. Glory be to God. So, first yung kanyang kondisyon, ay siya po ay isang may ketong. Okay? Sumunod. Patungkol naman doon sa kanyang bihag na isang babaeng kabataang Israelita, no? Na minsan ang taga-Syria ay merong nakabihago nitong isang Israelitang babae at ginawa ho itong katulong ng asawa ho ni Naaman. Kaya ito yung mga sinasabing ng Biblia, yung mga lesser lights, diba? Yung mga karakter ng Biblia na hindi ganong nagniningning, no? Subalit, no? Pero yung sa pambihirang ginawa ho nitong babaeng po ito dahil nag-testify siya, no? Sa kanyang amo na kung sakalit lalapit itong kanyang amo si Naaman doon sa propeta ng Israel na noon ay propeta si Eliseo, ay tiyak nagagaling ang kanyang amo sa kanyang ketong. Tingnan nyo yun? Napakagandang testimonya ho yun. Amen. Di ba? Hindi man nabanggit yung pangalan ng babaeng ito, pero napakalaki ho ng kanyang nagawa. Dahil sa pamamagitan niya, nakapag-testify siya sa Diyos, okay? At yun yung naging daan upang itong si Naaman ay hindi lang naka-receive ng physical healing, kundi ng spiritual healing. Purihin po ang Panginoon. O, tingnan niya ho natin. Sabi rito, minsan sabi rito ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman.
Sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa niyo ilalapit sa propeta na nasa Samaria, o si Eliseo po yun, no? Ay tiyak na daw po ay gagaling, pagagalingin siya, niyon. Tingnan niyo po yun, yung salitang tiyak, amen. Di po ba? Ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na ating inaasahan. Ibig sabihin, ang isang bagay na yun, kahit wala pa, tinitiyak mo ng matatanggap mo yon, no? Mangyayari yon dahil sa iyong pananampalataya. At yun ang pananampalataya. Amen po. Parang sa silya, hindi kayo upo dahil alam nyo na hindi babagsak yung silyang yan. Yun yung pananampalataya. Amen po. O sino pupunta ng langit pag namatay siya mamaya? Taas ang kamay. O, tanong mo sa atin mo, natitiyak mo? Grado ka, ha? Hindi ko kayabangan yon. Minsan tingin sa atin, yabang nyo naman, kayo lang maliligtas, kayo lang pupunta sa langit. Yun yung sinasabi ng Bible eh. Di ba? Ano pa ang saysay nung ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo? Di ba? At yun ang atin hong pinanghawakan kung bakit ina-assure tayo ng Diyos na meron tayong buhay na walang hanggan. Okay? Sabi ni Jesus, di ba? Nananalig sa Kanya ay kahit mamatay ay may buhay na walang hanggan. Okay? So gayon dito, isang ako pwede lang ginawa ho ni Naaman dahil doon sa testimonya, yung sinabi nito na kapag siya'y lumapit dito sa propeta Eliseo ay tiyak na pagagalingin siya ng Diyos. Amen. So gayon din tayo, no? Isang act of faith na kahit yung mga bagay na hinihiling natin sa Diyos ay hindi pa nangyayari, pero tinitiyak natin na mangyayari at gagawin yun ng Diyos para sa atin. Okay? Yan, tiyak na pagagaling siya niyon. So, huwag mong rin din natin maliitin ang ating sarili, no? Maging tayo, patuloy tayo maging matapang sa paghahayag, no? Ng lalo na, no? Ng pagliligtas ni Kristo sa ibang tao, sa ating kapwa. Okay? Naalala ko po yung isang sikat na evangelist. Alam niyo po ba, kung bakit siya na-convert sa Christianity ay dahil sa isang sapatero. O isipin niyo po yun, no? Nagpalinis lang siya, no, ng sapatos at habang nililinisan siya ng sapatos ay sinesyaran siya nitong na tagalinis na ito, no? Na isa rin sapatero. Okay? Diyan po tayo? Pero ngayon, yung share niya ngayon ay nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan niya ng kanyang testimonya at naging isang mahusay na ebangelista. Kilalang ebangelista. Isipin niyo ba yun? Ang mag-share sa kanya isang tagalinis lang ng sapatos. Amen po? O, sabihin mo nga sa katabi mo, huwag mong mamaliitin yung sarili mo. Yan. Parang hina. Ang hina, no? Ha? Amen. We can make a difference in this world. Di po ba? Kaya nga sabi, patuloy tayo maging magliwanag, no? Paliwanagin natin ng mga ilaw natin. Saan man tayo naroon? Mababa tayo man ay nandoon sa mababang uri ng hanap buhay natin. Hindi man tayo kilala, no? Na may tuturing. Hindi naman tayo ganung kadakila, katulad ni Naaman. Pero ay isang babae. Ho? Ang ginamit ng Diyos para makakilala sa Diyos, ito ang si Naaman. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, kahit yun sa di po ba, yung pagpapakain ng Panginoon sa 5,000, o sino ang ginamit ng Diyos doon? Di ba? Yung bata, di po ba? Napakain lahat. Amen. Dahil doon sa munting bata na yon, na inalay niya. Kahit na nga po ba yung pagkain na yun para lamang sa kanya kung may tuturing, no? Pero inihandugo niya yon para sa Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos? Ano yung mga maliliit na bagay, pag ipinagkaloob natin sa Diyos, lumalaki ho yun. Ano ang kagandahan no? Na kahit yung ating mumunting buhay, no? Yung munting nating mga katangian, pagka inihandog ho natin sa Diyos yan, malaki ho ang nagagawa ng Diyos sa maya. Expert ho siya ron. Amen po ba? Tingnan mo si Kristo, di po ba? Yung mga buhay ng kanyang mga alagad. Wala namang ganong nakapag-aral dun Isipin ho natin doon. Medyo lang ho doon si nakakaangat si Lucas.
Diba? Pero the rest, no, ay mga purely, ano nila siya, mga ordinary men, no? Pangkaraniwang tao, mamamayan. Kadalasan pa nga nandoon sila sa mas mababang kalagayan ng buhay. Pero alam natin, binaliktad nila ang mundo sa magitan ng kanilang testimonya, ng kanilang buhay. No? Purihin po ang Panginoon. Palakpakan natin si Kristo. Okay? Kaya yan, sinasabi na kung ang Panginoon, kanyang Panginoon, o si Naaman ay lalapit, no, dito sa propeta na ito sa Samaria at Yak na paggagalingin siya noon. Tuloy natin. So, is correspondence. No? Ito yung sulat, no? Sa ganang, yamang itong si Naaman ay isang lalaki ng aksyon, isang man of action, di ba? Kaya agad-agad, sabi rito ay nagtungo siya, matapos niya mapakinggan yung testimonya ng kanyang aliping babae na ito, ay agad-agad siyang gumawa ng hakbang para siya'y makarating, no, sa Israel at makaharap ito pong propeta ng Diyos na ito. Kaya sabi rito sa verse 4 to 7, tingnan natin. So he went to the king. Sabi rito, nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Okay? Sinabi naman ng hari, sige, no, pinayagan siya. Very close to the king ito No, siya pa. No, itong gantong napakaliit na request nito ay hindi pagbibigyan ng hari. Okay? Amen. No, kaya sinabi nito, sige, pumunta ka at magpapadala pa ako na sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel. So, hindi naman sinabi ni Naaman kung sino yung dapat na, yung address, kung sino yung dapat pupuntahan niya roon. Kaya gana nga ng sulat, hindi nila ganyan siguro napansin, yung sulat ng hari, ay pumunta naman nga si Naaman na may dalang sabi rito, 350 kilong pilak. Napakahalaga ho noon, very precious ho ito, no? Lalo na ngayon. 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Okay? O ano pa, siguro milyon na ho ito, no? Kung tutumbas natin sa salapi, yung kanyang daladalang maaring isip niya ay pabuya doon sa mangyaring pagpapagaling sa kanya. Dala rin niya, sabi rito, ang anong sulat para sa hari ng Israel, at ganito ang sabi. Mahal na hari, tingnan niyo po yung address, naka-address doon sa mahal na hari. Ang may dala nito ay si Naaman, na aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya at sa kanyang ketong. O, mali yung di mo ba? Hello, nandiyan pa kayo? Nakukuha niyo ba? Mali yung pagkaka-address ng hari kung sino yung dapat na magpagaling kay Naaman. Kaya na sa halip na naging pagpapala ito, ay naging parang insulto, no? Yung implikasyon nitong sulat na ito doon sa hari ng Israel. Kaya ito ang response, no? The king was frustrated, no? Na dismaya itong nito. At sa kanyang galit, ang mabasa ng hari ito ng Israel, anong kanyang ginawa? Pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, ako ba yung Diyos maaaring pumatay at bumuhay? O bakit sa akin niya pinapupunta ang taong ito para pagalingin ang kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Okay? So, ganun ang implikasyon sa hari. Hindi siya nating masisisi dahil mali yung pagkakabanggit, no? Nung sulat, no? Kung saan kanino dapat naka-address dapat yung sulat na yon. Minsan ang salita, di ba? Minsan ang bigat ng implikasyon sa iba. Kahit isang salita lang Ano po ba? Iba-iba ang dating sa tao. Okay? Kaya nga kami, pagka nagtuturo, dapat maingat na maingat no, sa ating mga salita. Hello, nandiyan po tayo? Minsan nga, kahit maganda naman yung sinasabi natin ang dating doon sa tao na nakarinig, negatibo Di ba? Habang nangaharal, itong pastor na ito, ako lang naman, minom tayo ng root beer. Yung narinig yung beer. Naalis yung root beer. Pwede palang minom ng beer. Ganon. Okay. O, tingin yung mga ganon. Nandiyan po ba tayo?
Minsan parang ang dating sa atin ano. So, maghahalaga rin ng maayos na pakikinig natin upang magkaroon tayo ng mabisang pag-uunawa doon sa mga salitang atin hong mga napapakinggan o mga salitang atin hong mga nababasa. Amen po? So, siyempre, pero parang ano ito offensive ang dating, no? Pang-iisulto, no? Itong sulat na ito. Kaya, nagalit itong hari ng Israel, no? Na para bagang naghahanap lang yata siya ng para magdigmaan kami. Okay. So, ang nangyari, ay nung babalitaan ito ni Eliseo, agad niya, no, na nagpasabi siya sa hari na si Naaman ay sa kanya papuntahin. Amen. So, isang magandang gesture din ginawa ni Eliseo, naging maagap siya upang mapigil, no, yung maaring napipintong galit ng hari ng Israel laban sa hari ng Syria. Amen po. Yan. So, ganyan din tayo, no? Mahalaga na maging daan tayo ng ikipagkakasundo ng ating kapwa. Hindi tayo maging dahilan pa ng panggatong. Diyan tayo. Yan. Nagagalit na nga, gagatungan pa natin. Lalo magdidingas yun. Okay? Kaya nga sabi ni Jesus, mapalad yung mga taong gumagawa ng daan sa ikipagkakasundo. Amen po? Hindi sa pagkakasira pa. Okay? Amen po? Yan. So, nang mabasa ito ng hari, pinunit niya ang kanyang damit at, hindi, tapos na yan So, yung secure naman, no? Yung kanyang kagalingan na kanya pong naranasan. Dito po, 2 Kings chapter 5, verse 10 to 14, tingnan natin. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, no? Ito yung prescription ng propeta. Pumunta ka sa Ilog Jordan at lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. O di ba napakaliwanag naman. Maliwanag pa sa sikat ng araw yung sinasabi ni Propeta Eliseo. Kaya lang, no, alam ni Naaman na yung ilog na tinutukoy na yon napakabaho. Iniisip na siguro, lalong hindi ako gagaling dyan. Di ba? Isan, yung kalooban ng Diyos na sumasalungat sa ating iniisip at sinasaloob, yun pala yung yun pala yung solusyon sa problema natin. Tama ba? Yung mahihirap, masasakit, di ba? Yung mga mahapdi, yung palang possession na yun, na ma-experience natin, yung pala ang magiging daan sa solusyon sa problema natin. Di ba? Andiyan po kayo? Minsan ganyan din. Yung halaga ng pagsunod natin sa Panginoon, minsan mahirap, di po ba? Kaya kung sumunod sa akin, ang hamon ng Panginoon, pasalin mo ang iyong krus. Limutin mo ang ukos sa sarili mo. Sarili mong iniisip, no? Sarili mong plano, ambisyon sa buhay, at ikaw ay sumunod sa akin. Okay? Nandiyan po tayo? Kaya sinasabi ni Jesus, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Doon ko konti lang pumupunta ron. Dumaraan doon, pero yung dulo naman noon ay buhay. Kasi mahirap. Amen po ba? Ang buhay Kristiyano ganun. Ang daan, makitid, makipot. Di ba? Pero yung malawak nga, yun ang gusto ng tao Di ba? Maging malaya siya sa lahat na maaari niyang gawin. Pagpasyaan sa buhay, kahit labag sa kalooban ng Diyos. Okay? Kaya yung mga bagay na sumasalungat sa ating damdamin, alang-alang sa pagsunod sa Diyos, paano tayo susunod doon? O isasantabi natin yung ating mga sariling damdamin, ating sariling iniisip, at yung ating mga sariling mga kagustuhan, layunin sa buhay. Paano kung ito isasalungat sa layunin ng Diyos para sa atin? Susunod ba tayo? Dahil yun ang magandang plano niya sa atin? Dahil iniisip natin, mahirap. Okay? Iba nga ayoko siya yan, daming bawal. Amen po? Yan, minsan nakakarinig tayo ng ganong reaksyon. Amen po? Yan. Di ba yung mga mapapait, di po ba? Di ba yung mga gamot, di po ba? Yung mga antibiotic, mapapait po yun Di ba? Kaya yung bata, ayaw nun Di ba?
Pero kung alam mo na yung pait na yun, pag tiniis mo, yun ang magiging solusyon sa problema mo. Yun ang ikagagaling ng iyong karamdaman. Ganun si ganun yung dating ang baho nun. No? Pag lumubog siya ron, baka lalong ma-infection yung sakit ko. May ketong na nga ako, baka hindi lang ketong tumubo sa akin. So, salamat sa Diyos. No? Very frustrated din siya. Kaya nga, ang naging pagtugon niya rito ay galit. No? Sabi ng marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sinabi niya, akala ko pamay. No? Tingnan niyo mo. Ang tao ganyan Yung gusto yung ayon sa kanyang terms. Di ba? Ayon sa kanyang pamantayan, kagustuhan. Alam niyo, ganyan madalas, no? Yung ating mga pamantayan ay laging salungat sa pamantayan ng Diyos. Yan. Bisan gusto natin na yung buhay natin maging ayon, o yung takbo ng buhay natin, laging maging maayos ang takbo. Umayon doon sa ayon. Kasi gaganda ng katangian niya paano nga yun? With the exception na siya po ay may sakit. Di ba? Hello? So sabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako, no? Tatayo sa harap ko, tatawagin ng Diyos, ng niyang si Yahweh, at ikukumpas ang kanyang mga kamay, o ipapatong ang kanyang kamay sa akin. So, yung usual siguro ay naakala niya, ganun ang gagawin ng propeta sa kanya. Di ba? Pero higit doon sa kanyang expectation na yun. Palulubugin siya ron, lulusong siya. No? 7 beses. No? Ang 7 ay numero ng kaganapan ho yun, yung perfection. It's a number of perfection. Amen? There are 7 days in a week. There are 7 last words of Jesus Christ on the cross. Amen? And then 7 din. No? Ang bilang na sinabi niya kay Naaman, na lumubog siya roon sa ilog na napakabaho. At ikumpas ang kanyang kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. Amen. Yan. So dito rin sa pagtatalagan ng ating buhay sa Panginoon. Marami tayong matutuklasan na yung mga gusto natin, yung mga layunin natin, sasalungat sa gusto layunin ng Diyos sa atin. Paano natin haharapin yun? Tayo ba ay aatras o hahakbang tayo na may pananampalataya? Okay? Amen po. Diyan po tayo. Sige, tuloy natin. Ngunit nang lumapit sa kanya, ang kanyang lingkod, at sinabi, ganyan kung mahirap yan, paggagawa ng isa inyo ng propeta, di ba't gagawin niyo yan? Mas mahirap pa ron, paggawa sa inyo ng propeta, di ba susunod kayo? Gaano pa kaya ang pinaguhugas ng kayo para luminis? Yeah. Tingnan, minsan yung mga nandoon pa sa ating mga kasama, ang magpapaalala pa sa atin. No? Yung mga hindi na mananampalataya na kasama natin sa bahay. Linggo ngayon ba't hindi ka, dadalo ka? Ba't di ka, nandito ka pa? Linggo ba ngayon? Totoo hindi. Minsan, sila pa nagpapaalala sa atin na tungkol doon sa mga bagay na may kinalaman sa Panginoon. Gaano pa kaya yan pinaguhugas ng kayo para luminis? Totoo nga naman, di po ba? Lulubog lang siya ron. Kung tutusin, mas madali pa yun kaysa doon sa napakahirap pa na ipapagawa sa kanya. Dito lang, nagreklamo na siya. Siguro, kung lalo pang mas mahirap yung kanyang pagagawa sa kanya, lalo rin siya magreklamo. Amen po? Amen. So, ano nangyari? Napahinuhod siya doon sa payo ng kanyang kasama. No? Kaya anong nangyari? Okay, tuloy natin. Kaya, nagdesisyon siya. Desisyon lang naman ho yan Amen po? Personal decision ho yan. Natin, kung susunod tayo sa sinasabi ng Panginoon sa buhay natin, para sa ating layunin, bilang kanyang mga disipulo, bilang kanyang mga tagasunod, sundin natin, kahit mahirap, kahit mapait. Di ba? Kung yun naman ang kalooban ng Diyos.
bakit hindi natin gagawin. Amen po? Kahit si Jesus, nagkaroon siya ng struggle doon sa nung siya'y nanalangin sa Getsemani. Anong kadalangin niya sa kanyang Ama? Kumari ilayo niyo sa akin ng saro ng paghihirap na ito. Okay? Pero gayon pa man, tingin niyo po yun, yung kanyang pagpapasakop. Huwag ang kalooban ko mangyari, kundi ang kalooban po ninyo. Okay? Pwede bang siyang matras? Pwede, kung gugustuhin niya eh. Sa ibang paraan. Pwedeng ibang paraan na lang, pero hindi. Yun ang talagang paraan ng pagtubos ng tao sa kanilang mga kasalanan. Ang kamatayan sa krus. Okay? Amen po? So, ano nangyari? Pumunta rin si Naaman sa Ilog Jordan at gaya ng sinabi ng propeta, naglublog ito ng 7 beses gaya na ipinagbibili ng propetang Eliseo. Nagbalik nga ang dating niyang laman at kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata. Tingnan niyo nga yung katabi niyo. Yan. Tingnan yung kutis niya. Ano ba? Papel de liha ho ba? Ano ba? Okay. O, sabi ron, na-restore siya. Ano po ba? Lahat ay mapangyayari sa mga taong may pananalig sa Diyos. Di ba? Kahit nga sinabi ni Jesus, sabihin mo sa bundok na ito, umalis ka, aalis ho yan eh. Di ba? So, gayon din, no? Ang nagagawa. Sana man lang maging sinlaki ng butil ng mustasa, no? Ang iyong pananampalataya sa Diyos. Magagawa ng lahat, no? Sa mga taong merong pananalig sa Panginoon. So, gaya ng inaasahan, no? Wala pa man doon dahil sa pag-akto niya ng may pananampalataya na siya'y lumubog doon ng 7 beses at pinagbilin ni Propeta Eliseo. At gayon nga, ang inaasahan nagbalik ang kanyang laman, sa dati ang kanyang laman, kasi yung nahil mga putol-putol na yung ibang yan. Yung ketong, di ba? Kumakain ho ng laman yan eh. Marahil may mga daliri na ho siyang pudpud na. Oh. Hello, nakakita na ba ho kayo ng taong may ketong? Oh, ganyan no ang tsura. Talagang kung kakain ho ng laman yung ating para kang patay na buhay. No? Yung mga na yun. Ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata. Di ba? Bata, di ba? Napakasarap amuyin. No? Yung kutis niyan talagang napakaganda. Okay? Tuloy natin. So, his conversion, yung kanyang pagiging born again, bagamas wala pa rito, no? Itong pangungusap ng pagiging born again, ay ito ang kanyang naranasan. Amen? Hindi lang yung physical cleansing, kundi yung spiritual cleansing niya. No, at dito, umusbong yung kanyang spiritual birth nung mismo siya ay kumaling. Okay? Kaya nga sabi ni Benny Hinn, no, magalak tayo, hindi dahil sa gumaling tayo. The greatest miracle is not the healing of your body, but the healing of your soul. No? Tayo rin. Amen po ba? Sabi ni Jesus, di po ba, nung magbalik yung mga 72 disciples niya, nagre-report sa kanya, Panginoon, suko po ang mga demonyo kapag ka nananalangin kami sa inyong pangalan. Di ba? Marami silang mga magandang nagsabungan ng kanilang pagmimisyon, pagmiministeryo sa mga tao. Pero sinabi ni Jesus sa kanila, mag-alala kayo, hindi dahil suko sa inyo ang mga masamang espiritu, kundi nakatala ang inyong mga pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Di ba? Yun ang napakaganda eh. No, anong silbi ng atin mga spiritual gifts, no? Mga ginagawa ho nating mga magaganda mga bagay. No, kung ang atin mga pangalan ay wala sa listahan ng mga taong naligtas. Amen. So, dito sa verse 15, tingnan ho natin, his conversion, sabi, si Naaman at ang kanyang kasama ay bumalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayon napatunayan ko. Tingnan niyo po ngayon, napatunayan niya na walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. The great I am. I am that I am. Amen. The self-existent one. No?
Yan, ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan po ninyo itong aking nakayanan. Kasi di ba, nakahanda na yung kanyang parang pabuyang gagawin, di ba? Yung daladala yun. Ngunit, sinabi ni Eliseo, saksi si Yahweh at ang buhay na Diyos sa aking pinaglilingkuran, hindi ako tatanggap ng kahit ano. Hello? Ano nga mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, pero yung kanyang kaluluwa ay mapahamak. Ano may babayad ng tao para maibalik yung kanyang buhay? Wala. Wala hong halaga ng salapi, kayamanan, ng mga bagay sa mundong ito, ang kaluluwa ng isang tao. Amen po. Kaya nga sabi rin sa Luke chapter 15, sa isang taong nagsisi at nagbalik loob sa Diyos, libo-libo doon mga anghel ang nagsisipaggalakan doon sa langit. Amen. That joy of salvation, yun eh. Di ba? Hindi lang yung nag-share, kundi yung recipient nito, yung tumanggap nito, ay kapwa nakakaranas ng ganung uri ng galak ng pagliligtas ni Kristo. Di ba? Kaya nga kung bakit nagkaroon siya ng ganung uri ng deklarasyon na wala na siyang tatanggapin pa noon Diyos sino man maliban sa ating Diyos na buhay. Amen. So yung kanyang pahayag ngayon, kanyang declaration na yun, makikita natin, no, hindi lang siya na-experience ng physical healing, kundi yung spiritual healing na ito. Okay? Na siya ay gumaling sa kanyang spiritual na karamdaman. Kaya pinilit siya ni Naaman, ngunit talagang ayaw niyang tumanggap. Di ba? Sabi ron sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. Yeah, basahin natin. At dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Amen. It is by grace of God. Di ba? By the grace of God. No, ibig sabihin, unmerited favor. Hindi ito dahil sa atin. It is a gift. No, ito ho'y kaloob ng Diyos sa atin. Ang pagliligtas na ito. No, at ito'y natamo ng isang tao sa magitan ng kanyang pananampalataya. That saving faith, yung sinasabi rito. Okay? At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong mga sarili. Kaya marahil yun yung sinasabi ni yun ang dating sa kanya. At tila ba na itong kaluluwa ng taong ito ay parang merong katumbas na bayad. Kaya yung sinasabi, kaya nagpakatanggit-tang kay si Eliseo No? Ito ang plano ng Diyos. No? Okay? Kaya sabi, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos na ito, kayo naligtas sa magitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Diba? Kasi later on, maaaring may pagmalaki kung tinanggap ni Eliseo yun. O tingnan, parang tumbas lang yun ng bayad ng aking kaluluwang naligtas. Wala hong halaga ng salapi, wala rin ng halaga ng kabutihan, wala din ng halaga ng ating pagkareliyoso, kabanalan, ang tutumba sa kaluluwa ng isang tao para ito'y matubos. Okay? Kundi yung sa pamamagitan ng pananampalataya, pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Na inihanda, Panginoon ng Diyos, nung una pa man upang gawin natin. Tayo'y gumagawa ng mabuti, hindi para maligtas, kundi tayo po ay mga ligtas na. Okay? Hindi tayo dumadalo rito para mapunta tayo ng langit. Kaya tayo naririto dahil doon tayo patungo. Amen? Sino ang pupunta ng langit? Pag namatay siya mamaya, taas ang kamay. Iba nag-aalangan pa. Alam niyo, ang kabaligtaran ng pananampalataya, pag-aalinlangan. Pag nag-aalinlangan, totoo kaya yung sinasabi ni Pastor? Yung sinasabi ko galing sa Biblia yun. Amen. Yan. Para bang kinu-question natin yung sinasabi ng Biblia na hindi, totoo kaya yung sinasabi ng Biblia? Pagka may ganun tayong kaisipan, damdamin, sa loobin, nag-aalinlangan tayo. Pero yung pananampalataya ay kumpiyansa ka. Kumpiyansa ka na naupo ka sa bangko na yan dahil alam mo hindi ka babagsak. Ganon din ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na siyang object of our faith. Amen? Siyang object ng ating kaligtasan. Kaya tayo nilikha sa magitan ni Kristo upang gumawa tayo ng mabuti.
na inihanda na ng Diyos noong pamang una para sa atin. Tingnan niyo yun? Sa dinami-dami ng tao rito sa mundong ito, isa tayo sa kanyang pinili, hinirang at tinawag. Kaya wag ko kayong tatalikod. Amen po. Unang-una, ngayon sa John chapter 6 verse 66, nung minsan nag-alisa na yung mga tagasunod ni Kristo, tinanong niya yung kanyang mga disciples, o kayo rin ba ay aalis? Ang sabi ni Pedro, Panginoon, kanino pa kami pupunta? Nasa iyo lang nagbibigay buhay na walang hanggan. Amen po. Minsan talagang mahirap ang ating laban, no, sa kasalanan. Likas na meron pa rin tayo, pakikipaglaban natin sa impluwensya ng mundo sa ating paligid. Kaya nga, lagi tayong pinapaalahan ng Biblia na encourage one another day by day. No? Ganun din ang ating mga sarili. Alagaan natin ang ating buhay spiritual. Araw-araw. Hindi lang tuwing linggo, nandito tayo. So, i-involve natin yung ating mga sarili sa mga ministry, sa mga gawain sa church. Di po ba? Nang sa gayon ay laging napalalakas ang ating buhay spiritual, nang sa gayon ay hindi tayo na madaling matukso, hindi tayo madaling bumagsak sa pagkakasala, hindi tayo madaling maimpluwensya ng mundo na nakapaligid doon sa atin. Amen. Okay? At sa gayon, tayo magsisilbing ilaw, testimonya, ng higit pang mga taong kailangan nila ang ating Panginoong Yesus. Sige po, tuloy natin. So the crisis, ito ang dilema ni Naaman na kanyang hinarap sa bandang huli. Matapos siya makakilala sa Panginoon, matapos niyang i-declare na wala ang ibang Diyos liban sa Panginoon. So kasi babalik siya sa dati niyang Di ba? Hello? Ngayon, matapos makilala si Kristo, babalik tayo sa dati-dati ng kanya-kanyang mga buhay natin. Ganyan lang kasimple yun. Okay, dahil dito sinabi ni Aman, kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari po bang mag-uwi na lang ako ng lupa mula rito? Kakakargahan ko po ng lupa ang 2 mola. Kabayo yun. Mula ngayon, hindi na ako. Tingnan niyo po Decision ba ng iba yun? Hindi. Personal decision na ito. Amen. Mula ngayon. So, gayon din ang tunay na pagsisisi. Magdidesisyon tayo. Meron tayong iiwanan at meron tayong pupuntahan. Meron tayong babaklasin at meron tayong kukumpunihin. Ganun lang yan. Is either doon tayo sa malawak na daan pa rin o dito tayo sa makipot na daan. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng handog na susunugin sa sino mang Diyos liban kay Yahweh. Kasi pagano to sinaaman Hello, hindi po tayo? Sana, sabi rito, from paganism to Judaism, di po ba? Yan ang palasak na pananampalataya ng mga Hudyo kahit ng panahon ng ating Panginoong Kristo. Okay? And later on, di ba, yung mga nakakilala kay Kristo, from dati pagan, dahil hindi naman sila Jewish, o maaari sila po ay Jewish na from Judaism to Christianism. Amen po ba? O tayo rin, i-apply natin sa buhay natin. Dati, karamihan naman sa atin dito galing sa pananampalatayang Katoliko Tama po ba yon? Meron po ba? Yung religious background natin sa ating dating pananampalataya ganoon. Di ba? From Catholicism to Christianism. Amin po ba? Dahil kay Kristo. Okay? So, okay lang. Si Pastor ba? Ganun tayo nung araw Diba? So, kailangan natin mag-decide, no? Decision yan, personal, hindi ho ng katabi mo. Tayo, personal, magdidesisyon. Kaya, ang kaligtasan, personal ho yan Sabi sa Romans chapter 8, o chapter 10, verse 9 to 10, sabi, kung ipapahayag mo, okay, personal po yun, personal pronoun, if you will confess with thy mouth, ng bibig mo, na si Jesus ay Panginoon, at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, ang sabi, maliligtas ka, personal. Sapagkat nananalig ang tao sa magitan ng kanyang
puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa magitan ng kanyang labi sa gayoy siya ay naliligtas. Amen po. Personal. Ganun din ang desisyong gagawin ho natin sa tunay na pagsisisi natin ng ating dating buhay. Ngayon na tayo may magong buhay na kay Kristo, paano natin gagampanan po yun? Andiyan po tayo? Okay, tuloy natin. Ang sabi rito, kasi pupunta ko ng aking hari sa Rimon upang sumamba, isasama niya ako. Kayo nang nakasanayan Amin po ba? Nauri ng pagsamba. Paano siya tatanggi roon? Siya'y nasasakop ng hari. Amin po ba? Siyempre, mas maano yung hari sa kanya. Kung ano sabihin, iutos sa kanya, susundin niya. Paano kung ang nakataya rito yung pananampalataya sa Diyos? At dahil siya'y bago, hindi pa niya lumaring lubusan, naunawaan din talaga ng kanyang hari yung kanyang desisyong ito. Kasi bago pa lang siya Amin po ba? Kaya sabi niya, pero meron na siyang deklarasyon. Sabi rito, isasama niya ako, nakasama niya ring luluhod. Sana'y patawarin ako ni Yahweh sa aking pagluhod sa templo ni Rimon. Amin po. Ang mga bagong Kristyano, hindi nyo talaga ano yan. Sabihin nyo kagad kung ano yung batas, kung ano yung dapat gawin. Amin po ba? Kasi bago Amin po ba? Ako nga noon no? Dadalo ko ng umaga doon sa Dampalit. Pagdating ng hapon, nagsisimba pa rin ako doon sa San Bartolome. Amin po, andiyan po tayo. So, yung sinabi sa kanya ni Eliseo, sige, humayo kang payapa. Nauunawaan niya na itong taong ito ay meron ng ganong uri ng conviction. Okay? Kailangan na natin bigyan laya ang Espiritu Santo na kikilos at gagawa sa taong ito para lubusan siyang makalaya, tumayo na may paninindigan sa kanyang bagong pananampalatayang ito. Okay? Minsan yung batas-batas, hindi po ba? Para bagang, bawal yan, hindi na dapat. Hindi po ba? Pero sa Eliseo, makita natin, hayaan mo lang na kumilos ang Diyos sa tao na yon. No? Na siya rin mismo ang mag-decide sa sarili niya, na hindi mo siya pinilit, na hindi mo siya binraso, na huwag niyang gawin yung bagay na yon. Kaya nga sinasabi rin ng Romans chapter 15, kayong mga matatatag na sa pananampalataya, huwag niyong masyadong yung mga kuro-kuro na mga bago pa sanggol sa pananampalataya. Amen po ba? Hindi mo papakain ng yun Yung sanggol, pakakainin mo ng karne, susubuan mo. Mangunguyan niya ba yun? Di ba? Andiyan po tayo. Dahil nga sanggol, ay naunawaan ni Eliseo, sinaaman. Pero meron ng deklarasyon no? Ibig sabihin, may conviction na yung tao na yun. Na yung gagawin niyang yun ay mali. Nagkaroon na siya ng ganong klase ng awareness na yung ganong uri ng pagsamba ay mali. No? Dapat ay unti-unting talikuran. Okay? Amen po. Andiyan po tayo. So, sabi kanya ni Eliseo, humayo kang payapa na walang bumabagabag sa iyong buti. Andiyan po tayo. So, yon ang dilema rin ng mga bagong mananampalataya sa atin. Tayo man ay dumaan din po sa mga ganang bagay. Ang mahalaga ay pagyamanin natin yung gawa ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa buhay natin. Nang sa gayon ay mismo tayo na bago tayo makapagpasya dahil meron tayong ganung malalim na conviction mula sa Espiritu Santo, magagawa nating tumayo regardless sa kung sino ang magagali sa ating mga naging desisyon na yon. Amen po? Yeah. Sige po. Wala na? Okay. Naway naging pagpapala po ang buhay nitong biblical character na ito na si Naaman, no? Sa buhay po natin, no? Ang kagandahan nito ay naisa sa buhay po natin yung pong mga magandang mga bagay na kanila pong pinakita sa atin upang atin sundan. At meron din naman mga pangit na mga pangyayari sa buhay nila na kanilang mga ginawa na
nagtuturo rin sa atin para hindi natin sundan ang kanilang mga maling ginawa at halimbawa. Amin po? Sa mabuti, sundan natin kung ano yung mabuting halimbawa na kailan pong pinakita sa atin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, muli po kami nagpapasalamat sa kaloob niyong mga salitang ito. Salita nakakay po sa amin tungo sa mas malalim po naming ugnayan sa iyo, Panginoon. Hinihiling din po namin na kami po ay patawarin po ninyo sa mga bagay pa rin na patuloy po naming nagagawang mali. Kahit na nga po ba alam naming mali yung aming gagawin ay tila parang kami dinadala ng aming likas doon po sa bagay pong yun, Panginoon. Salamat sapagkat alam po namin kung meron mang higit na nakakaunawa sa aming kalagayan, Panginoon, ay kayo po yun. Kaya naman, kung meron din po kaming dapat harapin na pananagutan, ay sa iyo pa rin po kami accountable, Panginoon, ng higit. Subalit, hiling namin, Panginoon, na ang buhay nawa na ito ay maging hindi katitisuran, Panginoon, kundi maging pagpapala po sa marami sa aming buhay paligid, Panginoon, na aming nakakasama sa araw-araw. Maaari ito'y sa loob ng aming tahanan, sa loob ng aming paaralan, sa loob ng aming tanggapan, Panginoon. Yung mga taong lagi po naming marahil nakakasalamuha at makakasalamuha pa, Panginoon. Nawa ang buhay po namin ay kakitaan ng iyong liwanag, Panginoon, at magkaroon kami tulad ng katapangan ng iyong mga lingkod, Panginoon, na mag-testify, Panginoon. Maghayag kami, Panginoon, patungkol sa iyong pagliligtas, Panginoong Yesus, at sabihin namin kung paano kami nagkaroon ng higit na mas malalim na pakikipag-ugnayan po sa iyo, Panginoon. Nawa, maging instrumento kami ng iyong kaligtasan, ng iyong pagliligtas sa marami pang mga kaanak, kaibigan, mahal sa buhay, kaklase, kamanggagawa, kamag-aral, Panginoon. Kami po naway maging buhay na testimonya ng isang tunay na Kristiyano, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang the rest ng gawain pong ito, Panginoon. Umasa po kami ng iyong pagpapala. Sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen. Amen.